Kamusta mga kapatid at welcome back sa ating araw-araw na pagpapala. Ako po si Joshua Sebastian. Ngayong araw na to, importanteng pag-uusapan natin. Tungkol to sa mga commandments ni Lord. Handa na ho ba kayo? Naalala niyo ba yung 10 commandments? Ang dami-dami nating pwedeng gawin na magaganda. Susundan natin yung 10 commandments noong Old Testament. Pero sa New Testament, may binanggit din si Jesus sa mga importanteng bagay na commandments. Gusto niyo ba malaman yun? Kasi alam niyo sa buhay natin, meron tayong dapat sinusundan na kabutihan at magagandang mga asal. Yung pong 10 commandments para umayos ang buhay mo, kapatid. Hindi yun ang uhula kung paano ganito, ganyan. Dapat may sinusundan ka. Lalo na to pinakita sa atin ni Jesus. Kung ano ang mga importanteng gagawin sa buhay mo at sa buhay ko. Makikita po natin yan sa Mark 12. Ang title nga ng aking sharing ngayon ay The Most Important One. Naku po. Matutuwa kayo sa pag-uusapan natin ngayon kasi importante. Tatandaan nyo itong commandments na to, ha? Tatandaan ninyo. Napaka-importante nito. Okay, are you ready? So Mark 12, verse 29. The most important one, answered Jesus, is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Una pa lang, talagang God first. Kasi mahalin muna natin si Lord. Yung puso nyo, ayusin natin ang puso natin. Si Lord muna sa laman yan. The second is this. Ito po yung napaka-importante. Makukuha nyo to pagka, ito po. Love your neighbor as yourself. No, neighbor. Ibig sabihin, yung kapitbahay ko dapat mahal ko. There is no commandment greater than this. Yan po yung sinabi ni Jesus, hindi po ako nagsabi niyan. Siyempre, una, mahalin natin si Lord ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong buo natin. Siya ang uunahin sa buhay. Si Lord ang importante sa buhay mo at sa buhay ko. At pangalawa, mamahalin natin ang ating mga kapitbahay. Nako po. Ano po ba ibig sabihin ng love your neighbor? Hindi ko naman kilala itong mga to. Parang acquaintance lang. Ang ibig sabihin po niyan, dapat mapagmahal kang tao. Kahit sino makakahalubilo mo sa mundo, itong dito ginagalawan natin, huwag kang masungit. Minsan kasi, binati ka lang ng, ay, hello, brother. Kung hindi ka medyo wala ka sa mood, susungit ka. Pag medyo hindi maganda gising mo, naku po, I don't love my neighbor. Pero po, ito pong sinabi ni Lord. Alam ni Jesus, alam ni Lord, na pag nabuhay tayo sa mundo, magkakaroon tayo ng mga maraming kaibigan dito sa mundong ibabaw, lalo na ang mga kapitbahay natin. Kailangan po mahalin natin mga kapitbahay natin. Kasi po, tayo lang dito sa mundo. Pero syempre po, hihingi kayo ng wisdom kung paano natin i-approach ang ating mga neighbors. Siyempre, baka yung iba, may hindi magandang intensyon. Huwag din tayo magpapadala sa mga hindi magagandang intensyon. Pero, pag nag-pray ka kay Lord, kaya unang commandment is unahin si Lord. Kasi para mabigyan ka ng wisdom ni Lord kung paano kausapin ang iyong mga neighbor. Hindi ba? Ang ganda ng mga commandments si Lord. Love your God and love your neighbor. Kasi alam nyo, every person in the world is made in God's image. Every person in the world can believe in God and talk to Him. Every person in the world can love Him, but not every person chooses to do that. Kaya kapatid, ikaw bilang mabait na tao, bilang isang malapit sa Diyos, ikaw na ang unang magmahal sa kanila na may wisdom. Amen? Dito po sa Mark, may nakuha po akong 3 important actions from this commandment. Number 1, listen. Importante po, makikinig kayo.
Lalo na kay Lord. Pangalawa, sa mga neighbors nyo, kung meron silang kailangan, pakinggan nyo lang sila. Siyempre yung wisdom natin, paiiralin natin at makikinig. Di ba sinabi doon, Hear, O Israel, the Lord our God. The Lord is one. So you have to listen. Pakinggan nyo, baka may mga importante siyang sasabihin sa iyo. Baka kailangan niya lang mag-open up sa iyo. Ikaw ang gagamitin ng Diyos para mapagshare mo siya ng pag-ibig ng Diyos. Number 2, forgive and love. Yan talaga ang kombinasyon, magpatawad at magmahal. Love the Lord your God with all your heart. Love your neighbor as yourself. Importante talaga ang pagmamahal, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi, alam nyo, kung hindi ka nakapagpatawad, walang pag-ibig. At kung hindi ka makapag-ibig, hindi ka makapagpatawad. Kaya ang kombinasyon na yan, forgive and love. Number 3, trust. Tiwala. Minsan kasi, alam nyo, pag nasasaktan tayo, o kaya may mga taong hindi mo nagugustuhan yung mga sinasabi, lalo na yung mga neighbors natin, minsan nangyayari to, or madalas, ang number 1 nakakaaway mo ay ang kapitbahay mo. Pero syempre, meron ding sinasabi ang Panginoon doon sa sitwasyon na yun. Kaya minsan, pagka hindi kayo nagkakaintindihan, nawawala ang tiwala nyo. Nawawala ang tiwala natin. Una kay Lord, parang, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Kaya nga greater commandment ito. Trust the commandments of God. At maganda, pag nagdasal kayo sa Panginoon, ibalik niyo yung mga tiwala ninyo. Sa tao, sa mga kapitbahay nyo, sa mga neighbors nyo. Pero with wisdom, inuulit ko po yun. Magtiwala kayo, may kasamang wisdom. Kasi ito ang commandment sa atin ni Lord. Mahalin siya at mahalin ang ating mga kapitbahay. With wisdom. Remember, God doesn't make people to love Him. He wants people to choose to love Him. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sa araw na ito. At nabasa po namin sa Mark na kayo po ang uunahin namin at mamahalin ang aming mga kapitbahay. Lord, maraming salamat po Lord sa araw-araw na inyong ginawa. Pag-ibig pa rin ang nananalig sa aming mga puso. Maari ho ba, can you please repeat this prayer after me? Say, Lord, I pray that I set my actions right. Starting today, I will put my trust in you, Lord, to follow your commandments and love my neighbors. I will be kind to myself with the help of the Holy Spirit, that only compassion and mercy flow to my life. May my personality show humility and love. Jesus Christ, thank you for giving your love for me. Can you say, I love you, Lord? I love my family. Thank you for my life. Thank you, Jesus, for giving us the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli po, God bless you and praise the Lord.